Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw sa inyo lahat. Ito naman po tayo muli. Ako nga po pala si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Bagong lahat, hinihingi ko sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng pagpapala at pasasalamat sa Kanya sa pang-araw-araw nating sa aking buhay, dahil pinahintulutan niya ako magbahagi ng aking mga nalalaman at pinahintulutan niya ako na ibigay o ibahagi ang mga buhay na salita ng Panginoong Diyos, mga buhay na salita na nagmula sa Kanya. At sa mga taong naririto at laging sumusubaybay sa YouTube channel na ito, nagpapasalamat ako sa inyo. At kahit paano naniniwala kayo sa kapangyarihan ng Sator Coronados at sa aking mga ibinibahagi sa inyo ng mga buhay na salita. Ang aking topic sa ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng aking mga karanasan tungkol sa panggagamot. Sisimulan ko ngayon ang pinakaunang karanasan ko sa pagkikipag-spiritual combate, upang malaman nyo kung paano ko ito sinimulan at kung paano ko ito ginawa at paano ko ito tinapos. Hindi ko na babanggitin kung saang lugar at ang aking sasabihing lugar lang ay lugar sa Laguna. At ang taon na hindi ko na rin masasabi kung anong taon, dahil mahalaga lang dito ay kung paano yung pamamaraan, kung paano ko siya sinimulan. Natapos ko ang pagdidibosyon sa Sator Coronados at pinagpatuloy ko ito kahit na hindi pa ako nanggagamot nung time na yon. May isang pagkakataon na may isang lumapit sa akin na tiyahin ng aking asawa. Ang pangalan niya ay si Ate Nancy. Siya ay nagrereklamo na lagi daw masakit yung kanyang balikat at kung titignan ko yung kanyang balikat ay hindi pantay. At napansin ko sa kanya, nang tinignan ko ang niyang mga daliri, pinagpantay ko at hindi pantay ang kanyang mga daliri sa inliliit. Nung napansin ko na ganun ang kanyang sitwasyon, agad akong nagtanong sa kanya, "Matagal mo na bang nararamdaman yan, tita?" Ang sagot niya naman sa akin, "Oo, matagal na ito, may 7 taon na." Hindi ko nga maintindihan eh. Tinanong ko rin siya ng mga bagay-bagay kung nagkakaroon siya ng mga panaginip ng mga patay, ng mga maitim na bagay o kung ano-ano man. At nasagot niya naman. At naniniwala ako na sa aking palagay siya ay naaalihan ng mangkukulam o siya ay tinitira ng mangkukulam.
sa aking third eye, bukas ang aking third eye noong time na yun. Nakikita ko merong lalaki na galit sa kanya. Sobrang matindi ang galit. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, inumpisahan ko magdebosyon. Nagpoder na ako. Yung ginamit kong dasal sa pagdedebosyon ay nagpoder ako. Nagbakod ako, at nagpondo na rin ako. Kinumpleto ko ang dasal ng Sator Coronados. At pagkatapos nun, ay pinili ko na ang 5 susi ng Sator na ginagamit ko para sa panggagamot, pamproteksyon, at para yung 5 susi ng Sator na yun ay naibahagi ko na rin dito, nakasama dyan na pwedeng magamit. Yun ay minantrahan ko at sinulat ko. Nagpabili ako ng bond paper na wala pang sugat at saka bagong ballpen. Bago ako nagsimula, inorasyonan ko muna yung papel at yung ballpen, at sinabi ko na maging instrumento ang mga bagay na yun upang pagalingin ang taong ito na si Tita Nancy sa kanyang karamdaman. At pagkayari noon ay sinulat ko na ang mga susi ng Sator na aking kakailanganin upang tawagin ang espiritong gumagambala sa katauhan ni Tita Nancy. Habang ako'y nagmamantra ay inumpisahan ko ang pagmamantra sa isang susi. Saka ko, nung natapos ko ang pagmamantra ng 108 times, saka ko hiniling ang mabubuting bagay para sa taong si Tita Nancy sa mismong susi na yun. Hanggang sa makaabot ako hanggang sa 5 susi na kakailanganin ko. At pagkayari nun, nung nagamit ko na at naayos ko na ang pangalan na ang mga susi na kakailanganin ko, saka ko ito pinutol. Pinutol ko ng aking kamay ang papel na yon. At nung time na yon, nung kinonsagra ko ang papel na yon. Nung aking nang makonsagra ang papel, napansin ko doon sa Tita Nancy, iba na yung tingin niya sa akin nung papalapit na ako sa kanya. Naramdaman ko na hindi na siya yun. Nung sandaling ipinahawak ko na sa kanya, sa kanang kamay niya, ang papel na aking inorasyonan at sinulatan ng mga buhay na salita ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang 5 susi na aking kinailangan. Sabay inalalayan ko ng kaliwang kamay ko, biglang nagbagong boses ito. Nag-isang parang boses ng isang malaking lalaki. At nasubukan niya pa akong masipa. Ngunit hindi naman ako masyadong tinamaan dahil nga para bang napigilan din yung paa niya. Tapos tinanong ko siya, sino ka ako sa kanya? Bakit mo ginagambala itong tao na to? Sumagot sa akin yung lalaki sa loob ng katawan niya. Lalaki ang boses eh. Sabi niya, galit ako sa kanya. Galit na galit ako, sabi niya. Bakit ka nagagalit ka ako sa kanya? Basta galit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, anong karapatan mo ako para pasakitan tong tao na to? Gusto mo ba ako ibalik ko sa'yo itong ginagawa mo na to? O gusto mo patayin na kita sa loob ng katawan niyang tao na yan? Sa isang iglap, saksi ang aking asawa, kitang-kita niya, lumuluha yung tiyahin niya. Napakaraming luha, halos tumutulong luha. Siguro hindi siya halos tumatakaksak sa sahig. Ang sabi ko sa mismong gumagambala, dalawa lang pagpipilian mo. Kung gusto mong mawala ngayon, mawawala ka ngayon. Kaya kitang patayin sa loob ng katawan yan. O kung gusto mo naman, alisin mo sa katawan yan at pagbibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sa aking palagay kasi, sa mga tao at mga ganyang bagay, ay naniniwala pa rin ako na pwede sila magbago kung sakaling talaga naman hindi naman sila likas na masama o may pangyayari na hindi nila sinadya o kung ano man. Pero ganun pa man, alam ko na mali ang kanilang ginawa. Ngunit sinabi ko sa mismong gumagawa na pinapili ko siya kung anong gusto niya. Kung
papatayin ko siya ngayon yung araw na yon o bubuhayin ko siya o aalisin niya sa katawan ng tao yung ginawa niya kay Tita Nancy na matagal niya nang binigyan ng sakit sa katawan. Sinabi niya sa akin na nangangako siya na aalisin daw niya. At sinabi ko, kailan gagaling tong tao na to? Ang sabi niya sa akin, gagaling daw. Mga 3 araw daw, o 2 araw, 3 araw gagaling na. Mawawala na yung sakit. Di ang ginawa ko sa kanya, pinatikman ko muna siya ng para hindi siya umulit. Nag-orasyon ako sa aking daliri, ginamit ko ang mga basag ng sator upang bigyan ng pwersa ang aking daliri. At meron din akong espesyal na orasyon na ipinasok sa aking daliri upang maramdaman niya para siyang tinarak ng itak sa kanyang tagiliran o kaya sa kanyang puso. Isang itong uri ng espesyal na orasyon din na animoy espada na kapag tinarak mo sa katawan ng isang tao, makakaramdam siya ng napakatinding sakit. Yung mismong naaalihan. Sa makatuwid, pinaramdam ko muna siya. Bago ka umalis dyan, ramdamin mo muna ito. Ipinasa ko sa loob ng katawan niya at talagang namilipit siya sa sakit. Pero bago ko ginawa yung mga bagay na yun, meron pa rin akong espesyal na orasyon na ginamit sa kanya, yung titawag nilang ang 4 na buhay na salita na pamako. At ginamit ko rin ang pamako rin ng Sator Coronados upang hindi siya makagalaw dahil pumipigla siya. Nung nagamit ko na lahat ng mga kakailanganin, sinabi ko sa kanya na mangako ka. Ang sabi ko sa mismo na tao na pumasok sa katawan ni Tita Nancy, na mangako siya sa Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na hindi na siya uulit. At ang aming pagkasunduan, kapag bumalik siya sa katawan ni Tita Nancy at nahuli ko siya ulit doon, alam niya na ang kasunod noon. Mamamatay na siya sa araw na yon. At ako mismo ang pupugod sa kanyang ulo. Sa makatuwid ay sinunod niya kung anong aking sinabi at ang payo ko sa kanya. Tinanong ko siya kung kilala niya ako. Hindi niya ako kilala, yun sabi niya. Ngunit takot na takot siya sa akin. Alam niya na ang Panginoong Diyos Ama ay nakasabaybay sa akin kasama ng aking mga gabay. Ang aral lang na gusto kong ipaalam sa lahat na may mga bagay-bagay na kapag ang may puot ng isang tao, nakakagawa sila ng mga bagay na hindi pangkaraniwan na kaya nila makapanakit o pumatay ng isang tao. Ngunit makarunungan pa rin ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na biniyayaan tayo ng kakayahan upang magamit ang kapangyarihan ng Sator sa unang pagbabahagi ng aking karanasan. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko nung una ko nagawa ang aking misyon na ako'y kinilabutan sa nangyari. Ang buong akala ko hindi ko kayang tapusin ang bagay na yun sa mahinahong paraan. Mabuti na lang at hindi ko ginamit ang mga espesyal na susi ng Sator na kayang wasakin ang isang maitim na mahika o gumagamit ng mga itim na kakayahan. Hindi ko ginamit yung bagay na yun. At siya naman ay umayon sa akin at sa awa ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa ngayon, si Tita Nancy ay magaling na sa kanyang naging sakit. At kailanman ay hindi na siya pinalikan. At yung papel na ibinigay ko sa kanya, ang sinabi ko sa kanya ay lagi niyang tatago yun. At lagi niyang isisilid sa kanyang wallet upang siya igabayan nito at proteksyonan sa kahit anumang karamdaman o tigalpo na o sino man ang babalik sa kanya sa gustong makapalakit sa kanya. At nung panahon na yun, nung araw na yun, kasama namin yung mga tiyahin ng aking asawa sa lugar na yun. At napansin ko na yung isang tiyahin niya ay tila nagmamadali. At ito'y nagmamadaling umalis. At niyayaya akong kumain, ngunit hindi na, natakot na siya sa akin. Hindi malamang dahilan. At yun ang susunod na kwento na ibabahagi ko rin sa inyo kung ano ang nangyari sa araw na yun. At habang tayo ay nag-aaral sa karunungang lihim ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, gusto ko rin magbahagi sa inyo ng aking pamamaraan upang malaman nyo kung paano ko ginagamot ng isang tao. Una, inumpisahan ko yan sa papel, sinusulatan ko yan, inuorasyonan ko yan, ginagamitan ko ng mga susi ng Sator, at binadalangin ko doon ang pangalan ng tao na aking gagamutin. Gumagamit din ako ng tubig at binubuluhan ko rin ito at pinapainom sa taong may sakit. Na kung siya man ay naaalihan o hindi, malalaman ko yan. At tinitignan ko rin sa daliri. Kapag isang tao hindi makatingin sa akin ng diretso at takot na takot, alam kong meron sa loob ng katawan yan at umiiwas sa akin.
At ang mga gabay ko ang mismo nangungusap na yan tao na yan ay meron. Kaya nalalaman ko pag meron o hindi. Kaya sa mga taong nag-aaral dito ng Sator Coronados ng karunungan lihim ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, masasabi ko sa inyo na ang sarili kong karanasan ay mangyayari din sa inyo at magaganap din sa inyo, sa inyong lahat. At makakayanan nyo rin to. Matutulungan din ko rin kayo na alamin kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Sator. Sa aking binahagi sa ngayon, sana maging liwanag sa inyo, magbukas sa inyong kaisipan na kung paano ko ang proseso ng aking pagganap, paano ang proseso kung paano ko umpisahan ang panggagamot. Sa may mga bagay-bagay na hindi mo maninihiling, kusang dumarating sa iyo yan. Talagang ang mga taong gagamutin mo, kapag ikaw ay nag-aaral sa spiritual na mundo, spiritual na kakayahan, sila mismo ang kusang lalapit sa iyo. At kapag nalalaman ng kalaban na kapag ikaw ay isa nag-aaral ng karunungang lihim ng Panginoong Diyos, lalo pa ng Sator Coronados, sila ay nangingilag. Talagang mararamdaman nila na pangingilagan ka ng mga yan. Dahil napakabisa ng salita ng salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas, napakabisa ng salita na yan. At sa ngayon, yan ang unang bahagi na aking karanasan na aking ibinahagi sa inyo sa ngayon, na sana maliwanagan kayo na kung paano ko ginagamit ang kapangyarihan ng Sator, kung paano ko nasubukan ang kapangyarihan ng Sator gamit ang papel at ang ballpen na wala pang sugat at hindi pa nasulatan. At ginamit ko ang mga susi ng Sator at minantrang ko ito ng 108 times at humingiling ako ng kagalingan kay Tita Nancy kung paano siya pagalingin. Sana sa mga nag-aaral dito, maging bukas na kaisipan ito, maging bukas na kaalaman sa inyo na napakahalaga ng mga binabahagi ko na susi ng Sator at pagdidebosyon. At kapag nakumpleto mong debosyon, ang poder, pondo at bakod, ang napakahalagang depensa mo. Yan ang pinakaunang depensa mo ng mga gamit mo kapag ikaw ay nanggagamot na. Maaring sa inyo, hindi nyo ako maintindihan sa ngayon kung bakit ko pinakawalan yung tao na yun. Dahil ang iba, talagang pinapatay nila. Hindi ako likas na masama dahil para sa akin, ang akin ay pwede pa silang magbago sa aking paniniwala. At sa akin naman, hindi ko rin sinasabi na hindi pa ako nakakapatay ng may mga napatay na rin ako ng mga mangkukulam at hindi ko kinakaila yan. Alam ng Diyos yan. Talagang hindi ko rin pinagsisisihan yung bagay na yun. Siguro marahil nung mga unang panahon na ako'y nag-aaral at nung unang sumubok ng pakikipag-spiritual combate, ay naranasan ko yung mga ganun. Ako hindi pa buo ang aking loob sa mga bagay-bagay kung kaya ko bang patayin ng mga nilalang na ito, mga gumagamit ng itim na mahika. Ngunit siguro sa isang tao na baguhan pa lamang sa kanyang kakayahan ay hindi pa rin ganun kalawak ang pag-iisip sa mga ganyang bagay. Pero umasa ako at nakikita ko naman na hindi siya babalik. Dahil pag bumalik siya kay Tita Nancy sa araw na yon at mahuli ko siya ulit, sakali magkita kami ulit, papatayin ko talaga siya. Pupugutan ko siya ng ulo. Gamit ang mga espada ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, ang espada ng San Miguel Arcangel, at ang kapangyarihan ng tatlong nuno ng kamatayan. Yan ang ipapata ko sa kanya upang maging ganap ang kanyang kamatayan. Para sa mga nag-aaral dito, maging bukas sana kayo sa kaisipan sa mga pag-aaral ng lihim na karunungan ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sapagkat hindi rin biro ang pakikipag-spiritual combate. Gusto kong ipalam sa inyo na ito ay hindi pangkaraniwang aralin. At kailangan maging handa, buo ang iyong loob kung sakaling masumpungan mo ang ganitong mga bagay. At ang kasunod na kwento kung paano ko ginamot si Tita Nancy at yung tiyahin ni misis ko, ng asawa ko na umalis, na bigla-biglang umalis, ay kikwento ko rin sa inyo sa mga susunod na araw para malalaman nyo kung ano ang nangyari sa sumunod na yun. Sa ngayon, nagbabahagi muna ako ng mga kwento sa inyo habang inaantay ko na mag-umpisa kayo o yung tinatawag nilang unang Biyernes ng buwan ng Oktubre. Gusto ko kasi na maumpisahan nyo muna sa umpisa para lahat maging malinaw sa atin. Hindi tayo basta-basta na maliligaw sa ating aralin. Habang sa ngayon ay ako'y nagbabahagi ng mga kwento, habang inaantay ko na magsimula kayo sa unang pagbabahagi ng pagdidebosyon sa unang Biyernes ng Oktubre, patak ng 2.
ng October 2, 2020. Diyan tayo magsisimula ng ating pagdidibusyon at aalalayan ko kayong lahat upang makumpleto nyo ang 49 days na ating pag-aralin. At makinig din kayo sa aking mga kwento kung paano ako nanggagamot, kung paano ko sinisimulan o anong ginagawa ko para malaman nyo ang proseso. Habang tumatagal, nalalaman nyo kung paano ginagawa ko, kung paano ako manggamot ng tao. Hindi ako gumagamit ng kung ano-anong mga bagay. Ang ginagamit ko lang ay papel, malinis na papel, na bond paper at ballpen, at gumagamit din ako ng tubig na inuorasyonan ko rin. Sa ngayon, yan ang pagbabahagi ko sa mga kwento na yan ay mahalaga rin. Magiging gabay nyo rin yan upang malaman nyo kung paano pagsisimula ng paggagamot. Umpisahan nyo sa pagpupuder, pagpupondo at pagbabakod bago kayo manggamot, at magbalabal din kayo kung kinakailangan. Dahil yan ang pangunahing shield na kakailanganin mo para malampasan mo, makayanan mo ang pwersa ng kalaban. Dahil hindi iba-iba rin ang antas ng uri ng kalaban, ang antas ng kanilang kakayahan. Kaya dapat maging maingat din kayo. Hindi ko kayo tinatakot. Ang sa akin lang ay binibigyan ko kayo ng paalala na kapag hindi nyo kaya yung mga bagay-bagay na ganyan, huwag mo muna agad pasukin. Magpalakas ka muna. Palakasin nyo muna ang inyong mga depensa bago nyo pasukin ang mga ganyang aralin o umangat sa mga ganyang level ng uri ng panggagamot. Dahil ang pakikipag-spiritual combate ang pinakamahirap na sitwasyon na pwedeng buhay ng taong pasyente ang mawala o buhay ng taong na manggagamot ang mawawala, lalo pag malakas din ang kalaban. Pero huwag kayong matakot. Dahil hanggat nasa iyo ang basbas ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, wala kang dapat katakutan. Kahit ano pa yan. Kahit sino pa yan. Kung ang kapangyarihan na magmumula sa iyo ay sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, huwag kang matatakot. Gagabayan ka yan. Ibibigay sa iyo lahat ng tulong na kakailanganin mo. Yan na muna sa ngayon. At muli, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nagbabahagi sa inyo ng kwento ng unang karanasan ko sa panggagamot, kung paano ko ito nagawa, kung paano ko ito natapos. Inumpisan ko sa pagdidibusyon at inumpisan ko sa pagpupuder at pagbabakod at pagpopondo sa aking sarili, at ginamitan ko rin ng pantawag at ginamitan ko rin ng orasyon para pababalik ng kaluluwa o ng espiritu ng mismong tao na aking ginagamot. Tinatawag ko ang kanyang pangalan at saka ko tinatapik sa kanyang mukha. Pero ginagamitan ko rin ng orasyon ito na upang siya ipabalikin. Yan ay tatalakayin natin sa mga susunod na aralin, at ituturo ko rin yung mga bagay na yan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga bagay na yan ay aking ibabahagi. Hindi ako magiging maramot sa inyo, sapagkat ako ay isa sa mga isinuguri ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat upang kayo ay tulungan at turuan sa lahat ng mga taong nangangailangan sa pag-aaral ng espiritual na karunungan ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, upang makatulong kayo sa mga tao na nangangailangan, na kapuspalad, na walang-wala talaga sa buhay, nang walang hinihinging kapalit na kahit anumang bagay. Maraming salamat sa inyo muli. Hanggang sa muli, at itutuloy ko ang kwento sa mga susunod na upload. Maraming salamat sa inyo.